Okay, guys, you're in a nutshell with me, Ina. We have another kwentuhan episode. In-invite ko to. My friends, I'd like to call them my friends. No? Nakapunta na yan dito sa Windsor, by the way. And some of you might recognize them dahil meron po silang YouTube channel. Later on, I will show you para i-follow nyo sila. Mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nagsusubscribe sa kanila. Isa rin sila sa totoo lang na naiisip ko sa mga panahon ngayon, okay? Like many of the viewers sa channel na ito, they are going through their own struggle ba? Struggle. Siguro parang nasistress na sila, okay? Dahil hindi pa rin sila nai-invite sa kanilang in-applyang PR stream. Okay? So, simpleng kwentuhan lang ito just to get, their thoughts, anong mga nasa isip nila ngayon. So right now, they have just a little over a year left doon sa PGWP ni Mrs. Ayan na, mag-asawa po sila. Sige na nga, ipapasok ko na. Michael and Jamie. Yan, welcome guys! Hi! Hello! Okay guys, papakita ko muna ang kanilang YouTube channel, Michael RSK. Okay, i-follow nyo yan. They live in Toronto. And yan, masundo nyo yung buhay nila dyan. Ina-update din nila. Kung ma-curious kayo. Ay, nawala yung dalawa. Nakakaloka. Hindi ko napansin. Teka nga muna, ano ba ito? Yan, okay. Ina-update din nila ang journey nila sa kanilang PR dyan sa channel. So, after this episode, if you wanna monitor their journey, yan, i-follow nyo sila dyan. Okay, guys, welcome again! Thank you. Okay. Ano ba ito? Ba't ba ako namali lagi napipindot? Okay, guys. Yan. So, 1 year and 1 month, tama to go? 10 months. Ay, matagal pa pala kahit pa paano. Oh my gosh, akala ko 1 year and 1 and 10 months. But are you already feeling the stress, the sleepless nights na madalas nararamdaman yan, lalo na pag mga less than a year na lang to go, tapos hindi pa nadodro? Yes, definitely. Oo. Medyo na-feel na namin, especially ako dahil parang ako ngayon primary applicant. And kasi yung trabaho ni Jamie, parang hindi siya isusupport ng PR kasi yung mga big companies nga dito at least dito sa Ontario, medyo hindi sila open na mag-support ng PR or mag-provide ng mga papers. Kaya kaya medyo ako yung nape-pressure dun sa between sa amin dalawa. Oo nga. O sige, umpisahan muna natin for those siguro na hindi pa aware sa kanilang pagdating, ba't sila napunta dito sa Canada. They arrived through the International Student Program. Okay? Si Jamie ang sino ba nag-aral? Michael? Ako yung nag-aral. Si Michael. Okay, oh my gosh, I'm so sorry. Si Michael ang nag-aral. Tell us about first, what brought you to Canada at ba't ka nag-decide na mag-international student dito? Meron po silang 2 anak. Ayan. Hello, Kuya Enzo and Kuya Sky. Mga playmates. Apat yung anak namin. Apat yung anak namin. Sila ate kasi. Si Ate Sarah and si Ate Francine. Pero nasa Pilipinas siya. Ang dami kong errors. First 3 minutes pa lang. Sorry guys, sorry. Kasi naiisip ko yung mga kalaro ni Luna Yan. Okay. Sige. So tell us first what brought you again to Canada muna, Michael. Actually, before, wala naman talaga akong plano magpunta ng Canada kasi kahit pa paano, parang okay naman yung buhay namin sa Pilipinas. Pero kasi nung nag-COVID, yun, doon kami nagkaroon ng mga struggles sa buhay namin sa Pilipinas. And ayun, nung nabanggit ko rin doon sa channel ko na ayoko naman maging political yung answer ko. Pero somewhat related doon kasi parang before, parang inisip ko na lang kung ano yung magiging future ng mga anak ko kung nagstay kami sa Pilipinas. And before kasi parang pinangarap ko na rin mabuhay din sa ibang bansa. So ayoko lang ng regret in the future na sabi ko pag hindi ko pa sinubukan ngayon, kailan pa? And let's say pag matanda na ako, tapos biglang ayoko lang ng regret. Kaya yun, sinubukan ko na magpunta sa Canada. Pero initially, of course, syempre, marami rin akong kinonsider na iba like New Zealand, Australia. Pero nag-end up nga ako sa Canada kasi during that time,
yung Canada pa yung pinaka parang welcoming sa when it comes to immigrant. Oo, at that time, usong-uso pa yung mga yun, sobrang dagsa yung mga international Yeah. students. Mm. Oo, okay. And then what course did you take, Michael? By the way, si Michael, both of you guys were in finance ba? Tama, pareho ba? More or less sa Banking? Philippines kasi ako talaga Mm. yung banking, si Jamie talaga sa insurance. Oh, So, okay. pagdating dito sa Canada, siya yung napunta sa banking, tapos ako sa car dealership. Yun. Oh, Pero accounting work. Accounting. oo, accounting work. Okay. And then what course did you take? International business. International business. Okay. O ngayon nasabi mo nung dumating kayo nung nung COVID pandemic ganyan. Yeah. Welcoming ang Canada at that time. Yeah. How do you feel about it now dahil obviously pinagdaanan ninyo itong nag-umpisa na ng paghihigpit ng rules. Yeah, Jamie, ikaw naisip mo ba parang tama ba itong ginawa namin? Sa ngayon, oo, parang oo naman, tama naman yung ginawa namin kasi every happening na nangyayari sa buhay natin, parang lagi kami yung buti na lang napaaga kami ng dating. Parang gano'n, lagi namin naaabutan yung last batch na hindi pa gano'n kahigpit. So, sample doon is yung proof of funds. Yeah. 'Di ba? So, sample yun yung proof of funds. Nung time na pumunta kami dito, proof of funds was Nasa around 10,000 10,000 per for adults. head. Oo. Tapos for kids, it's 3,000. Tapos nung pagdating namin, parang ang next batch, nagdoble na siya. Naging 20,000 na yung proof of funds. Yes. Ayun, yung kasi parang related dun sa sinasabi ni Jamie, parang feeling namin, kasi very religious kami ni Jamie. So nung time na dumating ako, kumbaga parang very blessed lang kami kasi kami yung first batch na yung parang nilift yung restriction na 20 hours per week. So yung batch namin, yun yung time na parang pwede ka na mag-work unlimited, and then until maka-graduate ako, that was the time na binalik naman yung restriction to 25 hours per week. And then yun nga, nung nagplano pa nga lang kami pumunta rito, parang nasa 10,000 pa lang yung proof of funds, tapos nung pagdating nila dito, naging doble na. So parang yun yung tinitake namin as a sign na parang siguro nga tama yung mga decisions natin kasi yung timing ba, para bang it seems na sumasakto siya. Oo, that's a good way to look at it. I mean, just focus at least on the positive things that are happening nga naman. Okay. And then now, you guys have been waiting for how long na since nag-apply kayo o nag-file kayo ng expression of interest dun sa OINP? Matagal na eh. Siguro kung 1 year and 10 months na kami, siguro 1 year and 2 months na since na nag-file ako ng EOI doon. Kasi inabutan ko pa yung old na system na yung papasign ko muna ng employer form. Okay. Yun. So more or less mga 1 year and 2 months na. Under what stream again kayo nag-apply? Dalawa, yung foreign worker stream tsaka international student stream ng OIMP, job offer. Okay. So as usual, no? Kapag every time may announcement ng draw, tuwing umaga, check kayo ng check ng inyong mga email. Ganun usually, di ba? Yeah. Oo. Sa akin, baliktad eh. Medyo pressure ako kasi every time na nagkakaroon ng draw, parang ang dami nagme-message sa akin. Kaya in a way, ako dun minsan. medyo nape-pressure na rin ako dahil kapag yun nga may draw, yun, nag-message sa akin. Yan, si Ina, tapos yung mga kaibigan natin, sila Itzel. Yan, nag-message ako, na-draw na ba? Parang, alam mo yun, parang ang hirap lang mag-reply back na hindi pa kami na-draw eh. Parang ganun. Kaya nga eh. Kaya nga totoo yun guys, sabi ko sa intro, sila yung isa ko sa inaabangan na sana makabalita ako na na-draw na sila because wala lang, they're such a pleasant family na nag-work naman silang dalawa, di ba? Anyway, I'm really rooting for them. How do you feel? Anong feeling ba sa inyo, no? Sa tuwing nagdo-draw o dalawa yung in-applyan ninyo, yet wala pa rin. How does it feel every time? Does it get easier every draw? Actually, hindi. Kasi sinasabi ko nga kay Jamie every time. Kasi kaya naman ako nag-decide na mag-stay dito sa Ontario for OINP.
Kasi siyempre parang winork on ko na yung points ko sa OINP and mukhang decent naman yung score ko and yun, nakahanap din ako ng employer na makakapag-support sa akin ng PR. Kaya minsan nape-pressure nga ako dun sa mga iba nagko-comment na parang, "Oh, lumipat na kayo ibang province." Pero siyempre hindi nila alam na kumbaga parang ano naman, may chance naman, pero hindi lang mai-aalis na talagang kailangan mo maghintay kasi like sa OINP usually once a month lang yung draw. So kapag hindi ka nabigyan ng ITA this month, so maghihintay ka na naman ng another month. Pero yun nga, siguro i-highlight ko lang, medyo nakaka-frustrate lang yung draw last December 11, I think. Kasi yun naman, pasok na sana sa points, pasok na rin sa NOC, pero parang may nakalagay doon open close parenthesis na excluding GTA. GTA yung employer ko. Kaya yun, hindi pa rin kami nasama. Yun na nga eh. Imagine guys, how frustrating yung draw na yun for them. Pasok na dapat sila except that, yun na nga, sila ay nasa Greater Toronto area. And ano ang plano ba ninyo? Are you really going to wait it out in the GTA or paminsan-minsan ba naiisip nyo na rin na lumabas ng Toronto? Yeah, actually especially nagpunta kami sa Windsor, 'di ba? Parang nakakatuwa nga yung mga kaibigan ni Ina. Pagpunta Yeah, go namin doon, Windsor! yeah. Pagbalik namin ng GTA, yan sila Dave, sila Nan, yan nagme-message sila sa akin kapag meron silang nakita na mga job vacancy sa Windsor. Pero yun, ako kasi parang hindi ako swerte sa pag-a-apply sa Indeed, So lahat talaga namang yung naging trabaho ko rito sa GTA or sa buong stay ko dito sa Canada, mostly talaga puro referral. Oo. What other towns did you check out na? By the way guys baka may lumabas lang dyan sa comment. Ang Windsor ang isa sa may pinakamataas na unemployment rate sa Canada ha. Kahit na ini-invite ko sila. But who knows, di ba, kung makahanap ng job with an employer who would be supportive. But anyway, sige, did you consider other jobs? Other towns? Other towns within Ontario, madami. Pero like yung Thunder Bay, North Bay, pero kasi parang parang gino through ko yung list ng mga designated employers nila. So tinry ko rin. Unfortunately, walang bumabalik. Oo. Si Jamie, by the way, si Jamie, hindi ko na lang natin sasabihin, but she works for one of the big banks, okay? Sa Canada. Sinasabi niyo ba sa vlog niyo yung ano? Okay, basta she works for one of the big banks in Canada. Do you ever think about maybe finding an employer who would also be supportive of a PR application para dalawa kayong pwedeng mag-apply? To be upfront, parang hindi kasi yung points ko talagang mababa na siya. Oo. 'Di ba? Hindi talaga ako aabot sa even passing for one OINP na profile. So talagang support lang ako talaga sa kanya. So ngayon ang inaano ko is yung sa salary ko, yun yung parang pinanghahawakan ko to sustain us para sa mga susunod na buwan. Kasi yung plan talaga namin is ako talaga yung magiging flexible na mag-apply sa ibang province or sa ibang community dito sa Ontario. Tapos kumbaga parang dati rin na pumunta ako dito sa Canada na mag-isa ako. So parang uulitin lang namin na siguro ako na muna mauuna doon, as ako yung kukuha ng PR na, and then once na maging stable na kami doon sa area na yon, that's the only time na susunod sila. Kaya naman namin hindi mabitawan kasi yung kay Jamie kasi medyo decent din naman yung income niya para parang nagbaliktad lang kami, parang siya yung naging provider. Tapos ako na lang yung gagawa ng way para mag-PR. Kasi Okay. nag-suggest sa atin na possible na ako yung kumuha ng work, 'di ba, from outside province, pero yun nga hindi siya feasible for us and hindi siya parang ideal for a family with 3 kids here. So Oo, yung isang anak nila by the way guys kasi nasa Pilipinas. 4 guys, 4. Nakakaloka, sorry talaga. Okay, and so 1 and 10 months, medyo okay pa. Okay, that's almost 2 years. Meron ba kayong time limit na kapag ito 1 month to go na lang tayo, hindi pa nado-draw? Meron kayong plan B? May ganun ba?
As of now, to be honest, wala pa. Okay, Pero sige. siguro 'pag mga one year and a half na lang natitira, baka mag-consult na rin kami sa mga immigration consultant. Kasi as Oh, of now, parang parang kaya pa naman na i-DIY. Parang sinasabi ko nga dun sa mga previous videos ko na very straightforward naman yung mga requirements. So, ngayon talaga ang struggle lang namin is maka-receive ng ITA dahil oo. hindi naman sa hindi qualified, pero medyo targeted kasi yung mga draws recently. Especially nung 2025 kasi na-cut into half nga yung allocation ng Ontario sa provincial nominee. So hoping lang kami na itong 2026 medyo maging okay kasi from 10,000 naging more or less around 18,000 ata. So hindi na siya nalalayo dun sa allocation ng Ontario nung 2024. Kasi kung babalikan nga yung mga draws nung 2024, parang ang daming draws dun na pasok naman sana. Kaya lang Oo. hindi na nga naulit nung 2025 kasi yun yung allocation nga lumiliit. Okay. Namin yung yung TR to PR na Yes! announcement, 'di ba? So yun yung inaayos namin. I think yung profile natin inaayos namin, getting ready for that to come out. So yun yung ginagawa namin on our end para Kasi gumastos na nga rin kami. Oo. Like si JV, kinuhanan ko na siya ng Wes. So Oo, mga around tama yan. $300 din. And then last week lang din nag-request na rin kami ng NBI clearance pero hindi namin alam kung paano Kung kailan- Baka kung kailan ma-expire lalabas. pa yun, Baka basta lahat Oo, ready lang namin yung documents. Okay, at least there's that other option. Hindi lang kasi pa certain guys kung kailan ilo-launch yung TR to PR and in what form it would be. Sa totoo lang, yung sinasabing documents that you could start preparing right now, hindi rin pa talaga certain naman kung ano pa yung i-require. Right. What we can only base it from is yung experience nung mga dating nag-apply sa similar TR to PR program. Kumbaga, ina-assume na lang natin just to be safe. Siguro yung mga ni-require sa kanila, baka in a way, marami doon yun din ang kailanganin. But anyway, okay. Are you, ano tawag ito, paano ko ba sasabihin? Ayoko naman maging, nega. Pero yung last draw na medyo frustrating, na excluded nga ang GTA. Pasok na sana lahat kayo, 'di ba? Except that yung employer mo lang located sa GTA. Aren't you taking that as a sign na baka hindi nila gusto yung job mo in that location? They don't want your profile to be located in the GTA. Anong naisip mo? What makes you hopeful, no? Na eventually papasok ang i-include nila yung GTA. Siguro like yung sinabi ko nga kanina na kino-correlate ko siya yung number of allocation sa Ontario noong 2024 versus itong 2026. So actually hopeful naman pero sinasabi ko nga kay Jamie habang tumatagal parang nagda-doubt na rin ako sa sarili ko. Nagda-doubt na ako dun sa the way na ina-analyze ko yung situation. Pero yun nga, it's a possibility na yun nga baka hindi pang GTA yung profile namin. Pero as of now, parang continuous pa rin na naghahanap kami ng employer outside GTA or even sa ibang province. Pero syempre, yung number one concern namin is yung makahanap ng employer. Kasi yun nga, na magsusupport din. Kasi yun nga, 3 yung anak namin yung nandito sa Canada. Parang hindi namin afford na lumipat tapos walang trabaho. Di pa sure, oo. Kasi yung iba talaga sobrang risk taker, di ba? Lipat probinsya, doon na maghanap. Paglipat doon, bahala na, no? Kumbaga, kayo medyo sigurista in that sense na you don't wanna risk that and be unemployed for like potentially, a few months. Mahirap pa din yun. Oo. Do you ever think about the possibility na mauwi pa rin sa Pilipinas? Just in case, sorry guys. I don't wanna sound nega, pero syempre, diba? I'm sure isa yan sa mga naiisip. Mga worst scenarios ba? Well, kami dalawa Jamie, medyo hati. Kasi si Jamie talaga, siya talaga yung talagang ayaw na niyang buwi. Dito na. Meron yan. Mga hanapan natin ng paraan. Pero ako, kumbaga, parang whatever mangyari, ako okay lang ako. Kasi ang difference kasi namin ni Jamie, ako kasi employee ako ever since.
So pagbalik ko sa Pilipinas, mag-apply ako, 'pag may tumanggap sa akin, balik na ako dun sa dati kong buhay sa Philippines. While si Jamie kasi like nabanggit niya dun sa last video namin na ano kasi siya, parang in a way Parang self-employed siya, Oo. parang commission-based sa insurance. So mahirap siyang makabalik dun sa dati niyang ano, yung status niya before. Status. So I would really have to ulit, rebuild everything and start from scratch. Kaya medyo very tedious na siya, especially kapag meron ka pang 2 toddlers Yeah. on the side, yeah. So, I ang know. hirap na Feeling siya. ko, one factor din syempre kay Jamie. Mommy of, 3 kids here, nadala nila, no? Baka Yeah. nakikita mo rin, do they like it here more? Are they thriving here more than, when they were in the Philippines? Oo naman, definitely. Kasi like si Sky, yung bunso naming anak, dito na nga siya natutong magsalita eh. Kasi Oh, nasa okay. Philippines siya, 'di ba, COVID era. So hindi siya nakakalabas, walang social life, and parang lahat nasa bahay lang siya lagi. So dito na siya natutong magkaroon ng friends, maging friendly, magsalita on his own. So yun, dito Ay. lumabas yung personality niya. Pero don't get me wrong, definitely ako gusto ko rin dito sa Canada. Pero nangingibabaw kasi sa akin yung iniwan kong pamilya do'n. Oo. Ay, well, yun lang naman, tignan niyo, sabi ko sa inyo mahigit 20 minutes lang tayo. Ay nako. O sige, alam mo hindi ko na nga kayo ite-text 'pag may drone 'no, Hindi, nakakadagdag hindi, sa okay lang. 24. Ayun, kasi at least check niya at nalalaman din niya, uy, may draw pala ngayon. So, Tsaka every time Oo. nanonood ako ng channel mo. Dahil Oo. siyempre gusto ko rin maging updated sa mga changes. Actually, Ay, no. sinabi ko nga sa kanya about yung sa nag-worry ako dun sa fake news na lumabas. Oo, guys, Oo. wala doon. Oo, Wait lang, yun. affected ba kayo dun sa rules dun sa spousal? I mean, so si Jamie is on a spousal open work permit. Yeah. Yeah. Kailan expiration nung sa'yo? And meron bang Same. upcoming renewal na baka you're worried, baka Wala. qualified, Same. ganon? Sabay-sabay na kami ng expiration. Okay. So, Alright, at least, dun lang kayo, hindi kayo maghihiwalay. Ay Oo. nako, okay. Yun lang guys, just, ako sa totoo lang, I wanted to update myself about their situation. And again, i-follow nyo ang kanilang YouTube channel if gusto nyo ring abangan kung ano ang mangyayari sa kanila. Michael RSK on YouTube. Thank you guys so much. Thank you. Ay nako, darating din yan. Okay, darating Sana. din yan. Kahit na nga kami na yung magiging vlog naman namin is yung kung paano kami mag-PR. So hopefully I soon. know. But I'm happy. Akala ko talaga dinig ko kanina 1 and 1 month. 1 and 10 months. 1 in 10 Ang dami months. bang pwedeng mangyari. Okay, ko. Okay, so that's it for this episode, guys. If meron kayong comment, baka nakaka-relate kayo sa kanilang sitwasyon, o baka may tips kayo, whatever, no? Put them down there in the comment section. I'm sure makikita rin nila Michael yan. Okay, we'll end this episode here. I'll see you guys in the next one. Thank you, Michael and Jamie. Bye. Bye!